nabanggit dun sa strategic cyber threat intelligence yung money. Okay? Yung allocation ng funds. So, tandaan natin na pag meron tayong cyber threat intelligence facility or meron tayong cyber threat intelligence na technology, meron tayong asset. Okay? Merong asset yung company na specific for cyber threat intelligence. So, it requires funds. Remember, itong mga cyber threat intelligence na technology, cyber threat intelligence na gathering, ito ay kailangan ng pondo because yung mga devices and technology na ginagamit nila is considered an asset. So pag sinabi mong asset, mas detailed yung documentation niyan. Kung magkano gasto sa maintenance, di ba? Mga ano yan preventive maintenance yan, yung upgrades niyan, kung magkano, at saka kung kailangan na ng replacement. Pumapasok na dyan yung replacement analysis. Kung kailangan ng palitan. At kung para makatipid tayo sa cost effectiveness, gagamit naman tayo ng marginal analysis. So, dyan papasok yung collaboration ng IT experts o ng mga computer experts and yung mga financial or mga accountants. Collaboration nila yan. So, yun yung lagi ko sinasabi. Kasi, napansin nyo, di ba yung mga government agencies, tinatanong ng mga senador, nagkakaroon sila ng budget hearing. Dinedetalye ng mga government agencies kasi sila yung nakakaalam ng technical at saka sila yung nakakaalam ng infrastructure. Ang ginagawa lang ng mga senators, tinatanong sila kung valid ba yan, paano ginagastos yan. So parang ganon. So pagpalagay na natin yung mga senador, yun lang yung mga accountants o yung mga managers sa company. At yung mga government agencies, yun yung sa technical part. Nagko-collaborate sila. So yun yung sinasabi natin. Kasi minsan, lagi tayong nakatingin lang dun sa Lagi tayong nakatingin dun sa technical side lang Pero yung sa pondo, hindi natin pinapansin. Remember, pag wala tayong pondo, wala. So yun yung financial side ng technology na dapat alam din natin. Kasi pag sinabi mong asset yan, it is also considered an investment for those non-technical or non-IT people. Mag-i-invest sila dyan, maglalabas sila ng pera. So pag pumalpak yan, masasayang yung investment nila o yung nilabas nilang pera. So yun yung dapat maintindihan din ng mga taga-IT department o ng mga quote and quote yung mga technical people. At yun yung isa sa mga dapat itinuturo sa eskwelahan din. So yun lang.